Ang kwento ng pagtubos, Kabanata 65, ang koronasyon ni Kristo. Ngayon ay muling nagpakita si Kristo sa paningin ng kanyang mga kaaway. Malayo sa itaas ng lungsod, sa ibabaw ng isang pundasyon ng pinaningning na ginto, ay may isang trono, mataas at matayog. Sa tronong ito nakaupo ang anak ng Diyos, at sa palibot niya ay ang mga sakop ng kanyang kaharian. Ang kapangyarihan at kadakilaan ni Kristo ay walang wikang makapaglalarawan, walang panulat na ilarawan. Ang kaluwalhatian ng amang walang hanggan ay bumabalot sa kanyang anak. Ang ningning ng kanyang presensya ay pumupuno sa lungsod ng Diyos at umaagos palabas sa kabila ng mga pintuang daan, binabaha ang buong mundo ng ningning nito. Ang pinakamalapit sa trono ay yaong mga dating masigasig sa layunin ni Satanas, ngunit na kinuha bilang mga tatak mula sa pagkasunog, ay sumunod sa kanilang tagapagligtas na may malalim, matinding debosyon. Sumunod ay yaong mga nagpasakdal sa mga karakter ng Kristiyano sa gitna ng kasinungalingan at pagtataksil, yaong mga gumagalang sa batas ng Diyos nang ideklara ito ng mundong Kristiyano na walang bisa, at ang milyon-milyon, sa lahat ng edad, na naging martir para sa kanilang pananampalataya. At higit pa ay ang malaking karamihan, na hindi mabilang ng sinuman, sa lahat ng mga bansa, at mga lahi, at mga tao, at mga wika, sa harap ng luklukan, at sa harap ng kordero, na nararamtan ng puting damit, at mga palad sa kanilang mga kamay. Apokalipsis Kapitulo 7 Versikulo 9. Natapos na ang kanilang pakikidigma, nanalo ang kanilang tagumpay. Tinakbo na nila ang karera at naabot ang premyo. Ang sanga ng palma sa kanilang mga kamay ay simbolo ng kanilang tagumpay, ang puting balabal ay sagisag ng walang bahid na katwiran ni Kristo, na ngayon ay kanila na. Ang mga tinubos ay nagpapahayag ng isang awit ng papuri na umaalingaw at muling umaalingaw sa mga arko ng langit. Ang kaligtasan ay sa ating Diyos na nakaupo sa trono, at sa kordero. At pinagsasama ng anghel at serapin ang kanilang mga tinig sa pagsamba. Habang nakita ng mga tinubos ang kapangyarihan at kasamaan ni Satanas, nakita nila, na hindi kailanman nangyari, na walang kapangyarihan kundi yaong kay Kristo ang makapagpapagtagumpay sa kanila. Sa lahat ng nagniningning na pulutong na iyon ay walang sinuman ang nag-uukol ng kaligtasan sa kanilang sarili, na parabang sila ay nanag sa pamamagitan ng kanilang sariling kapangyarihan at kabutihan. Walang sinasabi tungkol sa kanilang ginawa o dinanas, ngunit ang pasanin ng bawat awit, ang pangunahing tono ng bawat awit, ay ang kaligtasan sa ating Diyos, at sa kordero. Apokalipsis Kapitulo 7 Versikulo 10. Sa harapan ng mga nagtitipon na naninirahan sa lupa at langit ay nagaganap ang huling koronasyon ng anak ng Diyos. At ngayon, na binigyan ng pinakamataas na kadakilaan at kapangyarihan, ang hari ng mga hari ay naghatol sa mga rebelde laban sa kanyang pamahalaan, at naglalapat ng katarungan sa mga lumabag sa kanyang batas at ng api sa kanyang bayan. Ang sabi ng propeta ng Diyos, nakita ko ang isang malaking puting trono, at siya na nakaupo, na mula sa kanyang mukha ay tumakas ang lupa at ang langit, at walang nasumpungang lugar para sa kanila. At nakita ko ang mga patay, maliliit at malalaki, na nakatayo sa harap ng Diyos, at nangbuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nakasulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Apokalipsis Kapitulo 20 Versikulo 11-12. Sa sandaling mabuksan ang mga aklat ng talaan, at ang mata ni Jesus ay tumingin sa masasama, sila ay may kamalayan sa bawat kasalanan na kanilang nagawa. Nakikita nila kung saan nahiwalay ang kanilang mga paa sa landas ng kadalisayan at kabanalan, kung gaano kalayo ang dinala sa kanila ng pagmamataas at paghihimagsik sa paglabag sa batas ng Diyos. Ang mapang-akit na mga tukso na kanilang hinikayat sa pamamagitan ng pagpapakasawa sa kasalanan, ang mga pagpapalang binaluktot, ang mga alon ng awa na ibinabalik ng matigas ang ulo, hindi nagsisising puso, lahat ay tila nakasulat sa mga titik ng apoy. Panorama ng Great Conflict. Sa itaas ng trono ay inihayag ang krus, at tulad ng isang malawak na tanawin ay lumilitaw ang mga eksena ng tukso at pagkahulog ni Adan, at ang sunod-sunod na mga hakbang sa dakilang plano ng pagtubos. Ang mababang kapanganakan ng tagapagligtas, ang kanyang maagang buhay ng pagiging simple at pagsunod, ang kanyang binyag sa Jordan, ang ayuno at tukso sa ilang, ang kanyang pampublikong ministeryo, na inilalahad sa mga tao ang pinakamahalagang pagpapala ng langit, ang mga araw na puno ng mga gawa ng pag-ibig at awa,
ang mga gabi ng panalangin at pagbabantay sa pag-iisa ng mga bundok, ang mga pagkana ng inggit, puot, at masamang hangarin na gumanti sa kanyang mga pakinabang, ang kakilakilabot na mahiwagang paghihirap sa Getsemani, sa ilalim ng mabigat na bigat ng mga kasalanan ng buong mundo, ang kanyang pagkakanulo sa mga kamay ng mamamatay tao na nagkakagulong mga tao, ang nakakatakot na mga pangyayari sa gabing iyon ng kakilakilabot, ang hindi lumalaban na bilanggo, na pinabayaan ng kanyang pinakamamahal na mga disipulo, walang pakundangan na nagmamadali sa mga lansangan ng Jerusalem, ang anak ng Diyos ay buong galit na ipinakita sa harap ni Anas, iniharap sa palasyo ng mataas na saserdote, sa bulwagan ng paghatol ni Pilato, sa harap ng duwag at malupit na si Herodes, tinutuya, ininsalto, pinahirapan, at hinatulan na mamatay, lahat ay malinaw na inilalarawan. At ngayon bago ang umuugong na karamihan ay nahayag ang mga huling tagpo, ang matiyagang nagdurusa na tumatahak sa landas patungo sa Kalbaryo, ang prinsipe ng langit na nakabitin sa krus, ang mapagmataas na mga pari at ang mapanlilibak na mga taong nanunuya sa kanyang nagtatapos na paghihirap, ang supernatural na kadiliman, ang umaalon na lupa, ang mga napunit na bato, ang mga bukas na libingan, na minarkahan ang sandali kung kailan ibinigay ng manunubos ng mundo ang kanyang buhay. Ang kakilakilabot na panuurin ay lilito tulad ng dati. Si Satanas, ang kanyang mga anghel, at ang kanyang mga sakop ay walang kapangyarihang tumalikod sa larawan ng kanilang sariling gawain. Naaalala ng bawat aktor ang bahaging kanyang ginampanan. Si Herodes, na pumatay sa mga inosenteng anak ng Bethlehem upang mapuksan niya ang hari ng Israel. Ang batayang si Herodias, na kung saan ang nagkasalang kaluluwa ay nakasalalay ang dugo ni Juan Bautista, ang mahina, naglilingkod sa oras na si Pilato, ang mapanuksong mga sundalo. Ang mga pari at mga pinuno at ang galit na karamihan na sumigaw, ang kanyang dugo ay mapa sa amin, at sa aming mga anak, nakikita ng lahat ang kabigatan ng kanilang pagkakasala. Sila ay walang kabuluhan na naghahangad na magtago mula sa banal na kamahalan ng kanyang mukha, na nagniningning sa kaluwalhatian ng araw, habang ang mga tinubos ay naghagis ng kanilang mga korona sa paanan ng tagapagligtas, na sumisigaw, siya ay namatay para sa akin. Sa gitna ng tinubos na pulutong ay ang mga apostol ni Kristo, ang magiting na si Pablo, ang masigasig na si Pedro, ang mahal at mapagmahal na si Juan, at ang kanilang tapat na pusong mga kapatid, at kasama nila ang malaking hukbo ng mga martir, habang nasa labas ng mga pader, kasama ang bawat karumaldumal at kasuklam-suklam na bagay, ay yaong mga pinagyusig, ikinulong, at pinatay. Nariyan si Nero, yaong halimaw ng kalupitan at bisyo, na minamasdan ang kagalakan at kadakilaan ng mga minsan niyang pinahirapan, at sa sukdulang paghihirap ay nasumpungan niya ang kasiyahan ni Satanas. Ang kanyang ina ay naroon upang saksihan ang resulta ng kanyang sariling gawain, upang makita kung paano ang masamang selyo ng karakter na ipinadala sa kanyang anak, ang mga hilig na hinimok at binuo ng kanyang impluensya at halimbawa, ay nagbunga sa mga krimen na naging sanhi ng panginginig ng mundo. May mga papistang pari at prelato, na nag-aangkin na sila ay mga embahador ni Kristo, gayunpaman ginagamit ang rak, ang piitan, at ang tulos upang kontrolin ang mga budi ng kanyang bayan. Nariyan ang mga palalong pontiff na itinaas ang kanilang sarili sa Diyos at ipinagpalagay na baguhin ang batas ng kataas-taasan. Yaong mga nagkukunwaring ama ng simbahan ay may pananagutan na dapat ibigay sa Diyos na kung saan sila ay mapapaumanhinan. Huli na ang kanilang ginawa upang makita na ang isa na maalam sa lahat ay naninibugho sa kanyang batas, at na hindi niya aalisin sa anumang paraan ang nagkasala. Nalaman na nila ngayon na kinikilala ni Kristo ang kanyang interes sa kanyang naghihirap na mga tao, at nadarama nila ang puwersa ng kanyang sariling mga salita, yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit nitong mga kapatid kong ito, ay ginawa ninyo sa akin. Sa bar of judgment, ang buong masasamang mundo ay nakaharap sa hukuman ng Diyos, sa paratang ng mataas na pagtataksil laban sa pamahalaan ng langit. Wala silang makikipaglaban sa kanilang kapakanan, sila ay walang dahilan, at ang hatol ng walang hanggang kamatayan ay binibigkas laban sa kanila. Maliwanag na ngayon sa lahat na ang kabayaran ng kasalanan ay hindi marangal na kalayaan at buhay na walang hanggan, kundi pagkaalipin, kapahamakan, at kamatayan. Nakikita ng mas asama kung ano ang nawala sa kanilang buhay ng paghihimagsik. Ang higit na higit at walang hanggang bigat ng kaluwalhatian ay hinamak ng ihandog sa kanila, ngunit gaano ito kanais-nais na lumilitaw ngayon.
Lahat ng ito, sigaw ng nawawalang kaluluwa, maaaring mayroon ako, ngunit pinili kong ilayo sa akin ang mga bagay na ito. Oh, kakaibang infatuation! Ipinagpalit ko ang kapayapaan, kaligayahan, at karangalan sa kahabag-habag, kahihiyan, at kawalan ng pag-asa. Nakikita ng lahat na ang kanilang pagbubukod sa langit ay makatarungan. Sa kanilang buhay ay kanilang ipinahayag, hindi natin ito si Jesus na maghari sa atin. Parang nabighani, ang masasama ay tumingin sa koronasyon ng anak ng Diyos. Nakita nila sa kanyang mga kamay ang mga tapyas ng banal na kautusan, ang mga batas na kanilang hinamak at nilabag. Nasaksihan nila ang pagsiklab ng pagkamangha, pagdagit, at pagsamba mula sa mga naligtas, at habang ang alon ng himig ay umaalingaw-ngaw sa maraming tao sa labas ng lungsod, lahat ng may isang tinig ay bumulalas, kahanga-hanga ang iyong mga gawa, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, matuwid at totoo ang iyong mga daan, ikaw na hari ng mga banal, Apokalipsis Kapitulo 15 versikulo 3, at sa pagluhod, sinasamba nila ang prinsipe ng buhay. Dito nagtatapos ang Kabanata 65. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.